Hello po mga kapatid, welcome po ulit sa aking channel. Nandito po ulit ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos mga kapatid. Nandito pa rin po tayo sa Levitico. Pero kagaya ng dati mga kapatid, bago tayo mag-umpisa, mananalangin po muna tayo. Samahan niyo po ako. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa araw na to, sa pinagkaloob mo Lord, upang kami makapagbasa, makarinig, makapag-aral ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit o God. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito Father God. Nawa nga ang iyong mga salita ay makapagpabago, makapagpaayos ng aming mga puso't isipan at ng aming buhay o Diyos. Thank you Father God. Lord, salamat po muli. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Welcome po ulit sa aking channel, Brother OG De Leon po. Mga kapatid, anyayahan ko lang ang mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin mga kapatid ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Kahapon mga kapatid, sinare ko sa inyo ang chapter 25 at yun nga mga kapatid, napakarami nating natutunan. Maraming sinabi sa atin ang ating Diyos sa ating pag-aaral kahapon. Ngayon mga kapatid, chapter 26, isa na namang maganda ang sinasabi, ang sasabihin sa atin ng ating Diyos ngayon, araw na to mga kapatid. Dito sa chapter 26 na may pamagat, mga pagpapala sa pagiging masunurin mga kapatid. Mag-umpisa na po tayo. Sabi sa chapter 26 verse 1 mga kapatid, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inuukit na rebulto o sagradong haligi. Ulitin ko lang, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inuukit na rebulto o sagradong haligi o mga batong hinuhugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo, no? Ating Diyos lamang ang ating sasambahin, wala nang iba. Wala dapat inuukit, tinatayong rebulto mga kapatid. Yan ang sinasabi at inuutos sa atin ng ating Diyos. Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ang aking sanktuaryo. Ako si Yahweh, kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos, pauulanin ko sa tamang panahon at mamumunga ng masagana o sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. Kung susundin, tutuparin ang mga tuntunin ng ating Diyos, pasasaganahin ang ating lupain. Kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim ay gumigiik pa kayo, sagana o sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Yan ang sinasabi sa atin ng ating Diyos. Kung susunod tayo sa Kanya, yung Kanyang mga inuutos, mga Kanyang tuntunin mga kapatid, ay susundin natin at gagawin natin ng buong puso at kaluluwa mga kapatid. Tayo daw ay pasasaganahin niya mga kapatid. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag, yung walang iniisip, walang iniintindi dahil sagana tayo mga kapatid. Sa verse 6, maghahari ang kapayapaan sa buong lupain, sabi ng ating Diyos. Ulitin ko lang, maghahari ang kapayapaan sa buong lupain at walang gagambala sa inyo. Sabi dito, palalayasin ko ang mababangis na hayop at wala ng dirigma sa inyo.
Matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan dahil sumusunod tayo sa ating Diyos. Mga kapatid, tinutupad natin ang kanyang mga tuntunin, sasagana tayo, walang manggugulo. Matatalo ang mga kaaway at yan ang pangako ng ating Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway. Biro niyo yun, mga kapatid, sabi ng ating Diyos. Diba? Matatakot sa inyo, sabi dito sa verse 7, mga kapatid, matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. At sabi sa verse 8, sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway. Galing. Malulupig ninyo ang inyong mga kalaban. Sabi dito, pagpapalain ko kayo. Kayo'y uunlad at darami. Patuloy kayong pagtitibayin. Sabi dito, patuloy kong pagtitibayin ang ginagawa kong kasunduan sa inyo. Ang inyong ani ay sobra-sobra at tatagal sa mahabang panahon. Pangako yan ng ating Diyos sa ating lahat, mga kapatid, kung susunod tayo. Ulitin ko lang ang verse 10, ang inyong ani ay sobra-sobra at tatagal sa mahabang panahon. Sa katunayan, sa dami ng inyong aanihin ay ilalabas ninyo ang mga luma upang maimbak lamang ang mga bagong ani. Sa dami ng biyaya, no? Ilalabas na yan, luma na yan, ilabas na, ipasok ang mga bagong biyaya ng ating Diyos. Sabi dito, maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Antindin, mga kapatid. Grabe ang pangako ng ating Diyos sa mga taong susunod o sumusunod sa kanyang tuntunin, mga kapatid. Ulitin ko lang ang verse 11, maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Ang siyang naglabas sa inyo sa Ehipto, pinalaya ko na kayo, kaya't wala na kayong dapat ikahiya kanino man. Amen and amen. At verse 14, mga kapatid, pagkatapos na mga pagpapala sa pagiging masunurin, at ito naman ang sinasabi ng ating Diyos sa atin, mga parusa sa pagsuway. Verse 14, ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutuparin ang mga utos ko, kung tatanggihan ninyo ang aking mga tuntunin at kautusan. Sabi dito, kaya't ayaw ninyong sundin ang mga ito at sisirain ninyo ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Sabi dito, sabi sa verse 16, padadalhan ko kayo ng mga sakuna. Makakaranas kayo ng matinding sakit na magpapalabo ng inyong mata. Kapag hindi sumunod at sumuway tayo sa ating Diyos, mga kapatid, sinasabi ng ating Diyos, hindi sinunod ang kanyang mga tuntunin, sinira ang kasunduan, mga kapatid. Sabi sa verse 16, ulitin ko lang, padadalhan ko kayo ng mga sakuna. Makakaranas kayo ng matinding sakit na magpapalabo ng inyong mata at magpapahina ng inyong katawan. Hindi ninyo makakain ng pagalan ninyo sapagkat ito'y kakainin ng inyong mga kaaway. Hindi ko kayo gagabayan at pababayaan ko kayong malupig. Hahayaan ko kayong sakupin ng mga taong sabi dito, napopuot sa inyo. Hahayaan ng Diyos yung mga tao hindi sumusunod sa Kanya. At kakaripas kayo ng takbo kahit walang humahabol sa inyo. Yung takot kasi, no? Pagka hindi tayo sumunod, hindi tayo gagabayan po proteksyonan ng ating Diyos. Kakaripas tayo ng takbo kahit walang humahabol sa atin. Dahil sa sobrang takot natin, may kumaluskus lang, mga kapatid, karipas tayo ng takbo. Kung sa kabila nito hindi pa rin kayo makikinig, makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong mga kasalanan. Paparusahan ko kayo dahil sa katigasan ng inyong ulo. Sabi dito, hindi ko paulanin ang langit hindi ko paulanin ng langit at matitigang ang lupa. Mawawalan ng kabuhayan ng inyong pagpapagal. Sabi dito, mawawalan ng kabuluhan ang inyong pagpapagal.
sapagkat hindi maanihan ang inyong lupain at hindi mamumunga ang inyong bungang kahoy. Yan naman ang sinasabi ng ating Diyos sa mga taong sumuway, hindi sumunod, sinira ang kasunduan, mga kapatid. Kung patuloy kayong susuway at hindi makikinig sa akin, makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong kasalanan. Pababayaan kong lapain ng mabamangis. Ulitin ko lang, sabi dito ng ating Diyos, pababayaan kong lapain ng mababangis na hayop ang inyong mga anak at mga alagang hayop. Kaunti lamang ang matitira sa inyo at halos mawawalan na ng tao ang inyong lansangan. Kung sa kabila nito'y magmamatigas pa rin kayo at patuloy na susuway sa akin, 7 ibayo pa ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong kasalanan. Sabi dito, ipasasalakay ko kayo sa mga kaaway ninyo, kaya't marami ang mamamatay sa inyo dahil sa inyong pagsira sa kasunduang ginawa ko sa inyo. Sabi ng ating Diyos. Sabi dito, makapagtago man kayo sa mga kuta, padadalhan ko kayo roon ng salot. Kaya babagsak din kayo sa kamay ng inyong kaaway. Sabi dito, kukulangin kayo sa pagkain, kaya't iisang kalan ang paglulutuan ng 10 babae. Tatakalin ng inyong pagkain, kaya't hindi kayo mabubusog. Sinasabi yan ng ating Diyos sa mga taong hindi susuway at patuloy na magiging matigas ang ulo, mga kapatid. At verse 27, at kung sa kabila nito hindi pa rin kayo magbabago at patuloy pa rin susuway sa akin, magsisiklab na ang aking galit sa inyo. Sisiklab na ang galit ko sa inyo kung magpapatuloy pa rin kayong magiging matigas ang ulo. At ako na mismo ang magpaparusa sa inyo ng 7 ibayo dahil sa inyong mga kasalanan. Sa tindi ng gutom at ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak. Sabi dito, wawasakin ko ang inyong mga altar sa burol at ang altar na sunugan ng insenso. Itatakwil ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod at iiwan kong tiwangwang ang mga sanktuaryo at hindi ko tatanggapin ang mga handog ninyo. Sabi dito, sasalantahin ko ang inyong mga lupain at magtataka ang mga kaaway ninyo sa lupit at magtataka ang mga kaaway ninyo. Ulitin ko lang, sabi dito, sasalantain ko ang inyong mga lupain at magtataka ang inyong kaaway. Sabi dito, sasakop sa inyo, magtataka sila. Uusigin ko kayo at uusigin ko kayo ng tambak at magkakawatak-watak kayo sa iba't ibang lupain. May iwang nakatiwangwang ang inyong lupain at iguguho ang inyong mga lungsod. Sa gayon, mamamahingan ng mahabang panahon ang inyong lupain, samantalang kayo'y bihag sa ibang bansa. Makakapagpahinga ang inyong lupain, hindi tulad ng kayo'y naroroon. Sabi pa sa verse 36, mga kapatid, ang mga naiwan doon ay sabi dito, paghaharian ng mga matinding takot, kaya't may malalaglag lamang na dahon. Sabi dito, malalaglag lamang ng dahon, kayo ay magkakandarapa na sila sa pagtakbo, na parang hinahabol ng taga kahit wala naman, no? Parang nabaliw na yung mga taong yun, mga kapatid. Nalaglag lang ang dahon, napakaripas ng takbo na parang may umahabol daw ng may itak, mga kapatid, ng may taga. Hindi ninyo may pagtatanggol ang inyong sarili sa mga kaaway, mamamatay kayo sa lupain ng inyong mga kaaway. Ang malalabi naman ay mamamatay sa hirap dahil sa kasalanan ninyo at inyong mga ninuno, mga kapatid. Verse 40, subalit, kung pagsisisihan nila ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasalanan ng kanilang ninuno at tatanggapin na sabi dito, naghimagsik sila laban sa akin
At iyon ang dahilan kung bakit sila'y aking pinabayaan. Kung sila'y magpapakumbaba at pagsisisihan ang kanilang mga kasalanan, no? Kung magbabalik loob, pagsisisihan ang mga kasalanan noon hanggang ngayon, mga kapatid, at mga kasalanan ng mga ninuno, ihingi ng tawad, sabi ng ating Diyos. Sabi sa verse 42, kung magsisisi nga tayong lahat, aalalahanin ko ang aking kasunduan kay Jacob, kay Isaac at kay Abraham. At aalalahanin kong muli ang aking pangako patungkol sa lupaing pangako. Subalit paalisin ko muna sila roon. Sa gayon, makakapagpahinga ng lubusan ang lupain at madarama naman nila ang bagsik ng parusang ipapataw ko dahil sa pagsuway nila sa aking mga tuntunin at kautusan. Gayunman, hindi ko sila lubos na pababayaan sa lupain ng kanilang mga kaaway. Baka kung puksain ko'y mawalan na ng kabuluhan sabi ito, ang kasunduang ginawa ko sa kanila. Ako si Yahweh na kanilang Diyos. Aalalahanin ko sila alang-alang sa aking kasunduan sa kanilang mga ninuno. Inilabas ko mula sa Ehipto. Sabi dito, nasaksihan ng mga bansa ang ginawa kong ito upang ako'y maging Diyos nila. Ako si Yahweh. At verse 46, mga kapatid, ito ang mga tuntunin at mga utos ni Yahweh na ibinigay sa mga Israelita sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moses. Mga kapatid, narinig natin. No, kung tayo susunod sa ating Diyos, yung kanya mga tuntunin, pasasaganain niya tayo. Bibiyayaan niya tayo ng siksik, liglig at umaapaw. Mga kapatid, hindi niya tayo pababayaan. Poproteksyonan niya tayong lahat, mga kapatid, kung tayo ay susunod. Ngunit, sinabi dito, ang parusa sa pagsuway. Kung tayo susuway sa kanyang mga tuntunin, narinig natin, 7 ibayo, na tayo mahihirapan, magugutom, at kung patuloy pa rin na susuway tayo, magiging matigas ang ating ulo, pasasalakay tayo sa mga tao. Magkakaroon ng matinding takot ang bawat isa. Sinabi pa dito na kapag may nalaglag lang na dahon, mapapakaripas ng takbo sa sobra, sa tindi ng takot na akala mo'y may humahabol na may dalang itak sa tao, mga kapatid. Yun ang gagawin ng ating Diyos. Pero binawi niya at inulit niya, mga kapatid. Ngunit kung pagsisisihan nyo ang inyong mga kasalanan at kasalanan ng inyong mga ninuno, aalalahanin kong muli ang aking pangako sa inyo. Bibigyan niya tayo ulit ng chance. Aayusin muli ang buhay. Ang ating mga lupain ay magiging masagana uli kung tayo'y magsisisi at hindi na muling magkakasala. Pero kung magpapatuloy ka, tayo sa kasalanan, patuloy din ang kahirapan, sakit, kagutungan, kaguluhan na darating sa ating lupain. Yan mismo ang sinabi ng ating Diyos. Pero tayo, alam ko mga kapatid, nagbago na tayo. Inayos na natin ang ating puso't isipan at ang ating buhay. At tayo ngayon, alam ko mga kapatid, sumusunod na tayo sa ating Diyos na buhay. Amen. Alam ko yan mga kapatid. Tayo'y susunod at sumusunod na sa ating Diyos na makapangyarihan upang ang lahat ay maging maayos na, magiging masagana, ligtas dahil protektado tayo ng ating Diyos. Magiging maayos na maayos ang ating buhay, magiging malakas ang kalusugan natin, ang ating katawan, magiging masaya ang bawat pamilya, ang bawat bansa at ang buong daigdig dahil tayo nga ay sumusunod sa ating Diyos. Amen and amen. At yan po ang katapusan ng chapter 26, mga kapatid. Salamat na naman sa salita ng ating Diyos na ating narinig. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo mga kapatid at tayo'y mananalangin. Samahan niyo po ako mga kapatid. Lalapit tayo sa ating Diyos. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming nabasa, napag-aralan at napakinggan. Salamat Lord dahil pinaalala mo na kami magbagong buhay, mag-ayos o God, sumunod sa iyo, tuparin ang iyong mga tuntunin o God.
Yan ang sinasabi at pinapaalala mo na naman sa aming lahat ang sumunod sa iyo upang hindi kami mapahamak, upang hindi magkaroon ng kagutuman, sakit, mga kaguluhan. Pinapaalala mo na kami po ay sumunod sa iyo, Kaligad, upang kami iyong proteksyonan, biyayaan, pagtagumpayin, lingapin muli, O Diyos. Salamat sa paalala mo, Lord. Salamat po. Salamat po, Lord. Alam ko po na ang aking mga kapatid na nakikinig ngayon, na nandito, sila ay sumusunod sa iyo, O Diyos. Ganon din ang aming mga kapatid sa pananampalataya, mga pastors and bishop na totoong naglilingkod sa iyo. Alam ko po, sumusunod sila at susunod po kami lahat, O God, sa iyong mga inuutos at mga tuntunin upang ang lahat ay maging maayos. At matapos na ang kaguluhan ito, mawala na ang sakit, virus sa bawat bansa. Susunod po kami, O Diyos, sa iyo. Father God, salamat po sa paalalang ito. At inaangkin na namin, Lord, na magiging maayos na ang bawat bansa, ang bawat buhay, ang bawat pamilya ng mga tao sa bansang ito at sa daigdig na to, O Diyos. Magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay ang aming mga buhay in Jesus' name, O God. In Jesus' name, dahil kami lahat po ay susunod sa iyo, O God, sa iyong mga tuntunin at inuutos sa aming lahat. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Hindi lang ang Pilipinas ang magiging maayos, masaya, matagumpay, ligtas at protektado, kundi ang bansang Israel na iyong pinili rin. Magiging maayos na ang kanilang bansa, O Diyos. Magiging tahimik, masaya, maunlad at sagana. Ganun din ang buong daigdig, lahat ng bansa, Lord. Aayusin mo na ang bawat buhay, ang bawat lugar at bawat bansa. In Jesus' name. In Jesus' name. Muli, Lord, maraming salamat sa lahat at sa paglayo mo sa amin sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O God. Ang lahat ng may karamdaman ay yung pinagaling na. Ang lahat ng nagugutom ay yung pinakain muli. Ang lahat ng nalulungkot ay yung pinasaya na. Salamat, Lord. Magiging maayos na ang aming mga buhay in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba, dinadakila sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. And amen. And amen. Amen po. Salamat po sa inyo, O Lord. Salamat po, Panginoon Kristo. Salamat, Holy Spirit. Salamat, mga kapatid. Salamat uli sa inyong lahat dyan. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.